kung nasaan yung grammarian at statistician ninyo. I already advised your advisors na possible this month, January, ay may istorbo nyo na sila. And they already, give feedback naman na magbibigay sila ng appointment or ang schedule naman nila, si Doc Troy ay Monday to Thursday. Nandito siya sa school. Tapos, alam ko si Sir Lamano, I don't know if may Saturday siya, pero Monday to Friday siya. Hindi naman siya ata yung sa inyo. Iba naman, no? So, magpaset na kayo ng schedules. And then, si Sir Day naman, Wednesday half day hanggang Sunday siya. No? Kung Sunday, siguro mga ganitong mga oras, pwede niyo siyang istorbohin, no? And then, sino pa ba? Si Sir Odi, puntahan niyo mga Monday to Saturday. Puntahan niyo mga 11. Yan, mga 11 onwards. Ako naman, nasa school lang ako Monday to Saturday. Pwede niyo ako puntahan. Kasi may klase ako ng first meeting. And then siguro mga 10, mga 1:30, mga ganyan. Or 1:30 to 4, mga ganyan. Monday to Sunday. Pero mas maganda kung istorbohin niyo ako Thursday ng mga hapon. Kasi NA o JT ko na class. So, doon nyo na lang siguro ko puntahan Thursday or Friday. Yung mga hapon po around 12 onwards. So, just in case if you're my advisee. So, yun po, no? Sino pa ba advisor niya? I think yun lang. Tapos yung statistician na sino ba to? Si Sir Ticular, si Sir Ed. I-chat niyo siya sa messenger. No? Sabihin niyo na assigned as statistician, dapat may result na mas maganda nga nakatali, naka-bracketing na sa Excel yung ibibigay niyo sa mga statistician. Example, question subtopic number 1, example, social impact. Tapos question 1, 2, 3, pwede niyong gawin na lang ganun sa Excel. 1, 2, 3, ilan ang sumagot ng 5? O ilan yun, count nyo, 5, ganon. 4, ilan sumagot ng 4? Ganon. Iba-bracketing nyo na, itatali nyo na po siya para mas mabilis ang result. Okay? Dun sa mga statistician nyo, you need to make sure that their tables has an explanation. Okay? Hindi pwedeng table lang yung isa-send nila sa inyo. Kasi that is included na dun sa mga binayaran nyo. No? So, you need to make sure that pag napansin nyo na table lang yung sinend sa inyo, tapos kayo mag-explain, no? Kailangan po yung statistician ninyo ay may explanation. Okay? May explanation yung tables. And then, yung other explanation will be provided by you. Dapat per table na mapoprovide ng statistician sa inyo, ulitin ko, ay may explanation si statistician. Example, ano yung formula na ginamit niya, mga ganyan, ano dyan yung bakit ang equivalent ng weighted ninyo, ganun. Dapat may further explanation siya. Okay? Minsan nga maliliit na explanation ang nilalagay nila per table. Ulitin ko, kapag nabigay na sa inyo yung result, you need to make sure that it has an explanation. Kahit unti, basta may explanations ako. So you can evaluate ng maayos yung result. Okay? Para makapag-explain kayo ng maigi based on the results. Okay? Yung mga kaklase nyo na hindi makapunta ngayon kasi baka may duty sa kanilang OJT, kindly na lang sila. Kindly inform na lang din sila. No, what's happened on our meeting. Okay? So, now, okay, ganun yung procedure ninyo. Dapat nakapag-survey and dapat din nakakapag-consult kayo sa statistician ninyo kung ano ang dapat gamitin na formula. Hindi kayo laging aasa kay panel. Kaya nga sila statistician. Okay?
So statistician must also provide you an appropriate formula that you will be used on your paper. Kung descriptive yan, quantitative, di ba may mga random sampling pa kayo, iba sa inyo nagpa-pilot testing pa. So lahat yon dapat po i-consult ninyo sa inyong statistician. Ganito po yung study namin, ito po yung questionnaire. So on your preparation on your statistician, I hope, no, na most of you has already approved questionnaires at dumaan na yan sa mga validators ninyo. No, hindi porket nag-OJT kayo, OJT lang pinapokosan nyo. No, you need to make sure na gumagalaw yung papel ninyo time to time. Kasi natapos tayo ng defense, I think, October pa. October pa yun? O mga October or September. So, you have a lot of months na to prepare, no, to your, onto your paper. Okay? Sulitin ko, dapat naka-validate, may validators na yan, pilot testing na yan, no? Nakaayos na lahat ng questionnaire. Dapat ngayon, ongoing na yung inyong mga survey. Kumikilos na kayo. And then, dapat yung iba, or half of you, is already consulted on your statistician. Okay? Na-inform ko na lahat. Lahat ng mga dapat nyong maging contact person, na-inform ko na po lahat. Ang kulang na lang, nga pala, maliban na lang sa grammarian. Kasi yung grammarian, pwede naman silang magpa-consult kayo dyan after nang matapos yung inyong papel, no? Para isang latagan na lang sa grammarian. Okay? So, kalat-kalat yung grammarian nyo. And I assure you na yung mga grammarian nyo naman ay nasa school lang din. Okay? So, yun po. Ganun po ang magiging sistema. Okay? Nandiyan na yung list. Kontakin nyo na lang sila. Si Ma'am Sheila, yung grammarian, yung iba si Doc Wagan. Kailangan, mga anak, no, you need to make sure na nagalaw nila yung mga papel ninyo. Okay? So, kulitin sila. Okay? Ano pa ba? Statistician. Grammarian. Okay. So now, let's proceed na on the chapter 4 and 5 para medyo maliwanagan kayo how you will craft. I think some of you ay alam na kung paano ang gagawin and most of you ay hindi